Jana Ejercito ay two-term councilor ng ikalawang distrito ng San Juan City at anak ng movie producer na si Jesse Ejercito na pinakabatang kapatid ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa darating na eleksyon ay naghahangad ang 34 na taong gulang na konsehala para sa mas mataas na posisyon bilang congresswoman sa kaparehong distrito. Sa 2013 elections, makakalaban ni Jana ang dating congressman ng San Juan na si Ronald Zamora na tatakbo sa ilalim ng ticket ni San Juan Mayor Gia Gomez. Hindi nawawala sa listahan ng mga prettiest politicians si Jana sa ilang online sites at magazines. Maging maganda rin kaya ang kapalaran niya sa politika? Ngayong gabi sa dokumentado, uupo sa ating hot seat si San Juan City Councilor Jana Ejercito. Okay, kasama natin ngayon si Jana Ejercito, pamangkin ni dating Presidente Joseph Ejercito, anak ng kapatid ni Erap, ng kanyang producer sa pelikula na si Jesse Ejercito, dating konsehal ng San Juan at ngayon tumatakbong congresswoman. Jana, nung huling gines namin dito ang pinsan mo, si JV. Yes. Sabi niya, hindi siya sang-ayon sa pagtakbo mo. That's correct. Kasi ever since 2007, I ran for councilor. I wanted to be in his ticket. Hindi rin nila ako kinuha kasi I think his slate was already full, yun ang sabi niya. So, I had the blessing of President Erap. Ang sabi niya, I run as an independent, which I did. Suportado ka ni Jinggoy, pero hindi ka suportado ni JV. Hindi kaya ulit ang maging ugat ng pag-aawayan ng magkapatid na pinagbati lang kailan lang ng kanilang tatay? I think nasa sa kanila yun. Kung nagbati sila talaga, hindi natin alam. Or, I'm not saying naman na tama yung sinasabi ko, pero hindi. Or they may really have different political views. Pero, Councilor, nung nakaraang guesting dito ni Congressman G, he was very vocal na sa susunod na eleksyon, hindi kanya susuportahan. Yung pinsan mong si Jana Ejercito, tatakbong congressman ng San Juan. Yes. Pero hindi mo susuportahan. Ito ba'y dahil sinusuportahan siya ni JV? Baka mag-away kayo ulit. Jinggoy! Sorry. Sinusuportahan siya ni Jinggoy. Baka mag-away kayo ulit. Pabalik na na. Pabalik natin na. Since 2007, nung tumakbo ko sa independent, ang nagsuporta sa akin was Senator Jinggoy. So hindi ko alam kung yun yung naging root cause. So, hindi ko alam kung... Si Senator Jinggoy? Si Senator Jinggoy yung root cause. Ay, hindi naman yun. Parang siguro because they had this thing na hindi natin alam na kung ano talaga yung rift. Kung ano yung reason for the rift. Pero, kamusta yung relationship mo with Congressman JV? As of now, hindi kami nag-uusap because syempre, magkaiba kami. Hindi ako nasa partido nila. And he sees me nakalaban talaga. Hindi ba kayo magkakaibigan ng bata kayo? Na isang pamilya lang naman kayo? Before, hindi naman ako masyado close sa kanya ever since. Pero ano yung pinagmula ng away niyo? Siguro nga yung pagtakbo ko na hindi siya pabor. Actually, nung nandito po siya, sinabi niya na kaya raw hindi kayo tinanggap sa ticket niya. Yung reason naman po niya, nalink raw kayo sa isang local politician. Ayaw raw niya masangkot sa issue na yun. Okay. Ang nangyari kasi dyan, tumakbo siya noong 2007. Tapos noong 2010 elections, dapat kasama na namin siya, no? Siyempre, pinisa ko naman siya. Kaya lang nagkaroon ng skandal, no? Nalink siya sa isa ring konsihal, na pareho sila pamilyado, kaya tinanggal ko sila sa grupo. How do you feel about that na yung chismis ang rason kung ba't hindi kanya nilagay sa ticket niya? Hindi yun yung main reason niya. Ginagawa lang niya yun na reason. For me, talagang pag-threat ka, gagawa talaga at gagawa. Hindi. Threat na to. Hindi, syempre, siguro kung hindi ka naman threat or hindi ka medyo malakas na kalaban, hindi ka na pag-aaksaya ng panahon. Pero since si Congressman JV is very vocal that he won't support you, kayo ba sa susunod na eleksyon, will you vote for him para mapasok siya sa Senate? Bubulong ko na. Ibubulong mo. Tulong mo kay MJ para makita lang natin reaction. Since hindi namin alam ang sagot at mamaya ibubulong ni MJ. Eto, natanong namin to kay Congressman JV, Mame. Tinanong namin, sinong mas magaling na government o na public servant? Ikaw, sino mas magaling sa kanilang gano'n? Siyempre, sabihin ko si Senator Jinggoy. I saw na parang mas in touch siya with the people. Pero I'm not saying na si Kong hindi. Nako, talagang gines ba ako dito para talagang lalong magalit sa
Madam, sa inyong pagtakbo sa Congress, ano naman po yung mga balak ng isumbong? Yung advocacy ko sa education and health, kasi as a counselor, I'm the minority floor leader, pero my budget was, wala akong budget. I had zero budget. Even if I don't have a budget, I get sponsors na lang and then or from my own money. Ang dami kong nagagawa sa San Juan. What more sa Congress, siguro mas malawak yung magagawa ko for my advocacy. Kasi yun, may budget ka na talaga sa sarili. Bakit kongreso? Bakit hindi mo na mayor? Diba? Kasi konsihal yun. Tapos bakit tatalon po kayo agad sa kongreso? Actually, gusto ko sana muna maging vice mayor. As a vice mayor, kung manalo ako as vice mayor, wala pa rin akong budget. Kasi hawak pa rin ng konseho ang budget ng vice mayor. Eh syempre, ang konseho hawak ng mayor. So wala pa rin na naman ako, again, magagawa masyado. Maghahanap na naman ako ng own resources ko and own funds para magawa yung mga proyekto ko for San Juan. Ibig mo ba sabihin, hindi ka binibigyan ng budget ni Wala. Mayor Gia Gomez? Wala. Hindi ka binibigyan? Wala. Anyway, gusto ko malaman ngayon, tumatakbo ka laban kay Congressman Ronnie Zamora. Reporter pa lang ako sa Congressman na si Ronnie Zamora sa Kongreso. Ganun katagal. Hindi ba mabigat itong kalaban mo? Literally or... Hindi. Mabigat, syempre. Pero I know na, kaya ko naman. Confident ka? Yes. Kahit hindi mo kuha ang suporta ni JV sa San Juan? Well, 2 beses ako nalalo without his support. And I know na I'm confident that with the support of Senator Jinggoy, I can win. Ito kasi si Ronnie Zamora, si Congressman Zamora, kilalang kaalyado to ng mga estrada. Well, hindi naman lahat ho ng estrada ikaalyado niya. Lumabas sa Facebook page ng anak ni Ronnie Zamora na tinaasan ni Erap yung kamay ni Ronnie. And sinabi, nakasulat doon na, it's clear here sinong pinapaboran ni President Erap. Yung analysis ko doon is I think, syempre, pag nandun, nagtataasan ng kamay. Alam nga naman, bastasin nga. So, Tingin niyo po napilitan siya na itaas ang kamay niya. well, I'm not so sure, pero pwede. Ipapakita kami sa inyo mga litrato ng mga malapit sa'yo. One-liners lang. Kakilan. Unang-una, si E.R. Ejercito. Nakakatawa, nakakatawa. Di ba sa pelikula, siya yung madalas na rapist na? Hindi, hindi, oo, pero opposite. Magaling na joker Ano, yun. sa totoong buhay. My idol. Anak nga pala ni Jinggoy itong si Janela. At tatakbo siya konsehal sa distrito mo. Winner. Yan na lang. Winner. For me, siya yung the best. Ay naman. Ito na. Bigla pong gumanon yung mata nyo para nanlisik Ay, ka. hindi naman. My cousin. Ganun lang. Yun lang. Beautiful. Beautiful. Mga issue naman to, gusto lang namin makita kung gaano ka kahanda sa Kongreso. I'm for RH. For me, people should be well-informed. Kunyari, you're a devout Catholic, pero you're well-informed, ayaw mo sundin yung RH bill, then it's up to the family kung susundin nila or hindi. Yes, I'm for sin tax bill also. Kasi I know na mas madadagdagan yung budget ng administration for the health programs. Cybercrime. I'm for cybercrime law except for the section on libel. Kasi yung masyado, it's too much. I'm for also. Siyempre, hinalhal ka ng tao, di ba? Para pagkatiwalaan. So, kung hindi ka nagtatago, you have to be really transparent. Kung may kailangan silang documents or whatever, unless it's detrimental to the security of our country, dapat transparent tayo. People have the right naman to vote who they want. Councilor Jana Ejercito, maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Anong anggulong mapupulot natin sa interview natin kay Jana? Mase? Yeah. Councilor Jana, umaasang tatalikuran ni Erap ang pagkakaibigan nila ni Congressman Zamora para suportahan siya. Haba. Pero kasama yung headline dyan o anggulo? Sir, pati ang JV at Jinggoy, plastikan nga ba? Yan ang kasi. Napakarami niyang soundbite na binigay na pwedeng isiwalat na naniniwala siyang hindi totoo yung, or for the meantime lang yung pagkakasundo nitong si JV and Jinggoy kasi talagang opposite sila. Especially sa political views. Michelle, Ako,
Ako nga inisip ko Councilor Jana, ugat nga ba ng hidwa ang JV at Jinggoy? Doon lang talaga tayo umiikot yung interview. Oo, yun talaga So, laban lang ang tanong, Siya na. pinakamagandang linyang makakabuo. Hindi, sa akin parang dugong ehersito makamandag talaga. Kasi kahit kadugo, kayang tuklawin. Politika mas mabigat kaysa sa dugo para sa pamilyang Ejercito Estrada. Talo-talo na sa pamilyang Estrada Ejercito pag nagtalo na si Jinggoy At si JV.